Grabe ito. Masyadong madugo ang naging round number 2 dito po sa ginaganap na FIDE Candidates 2024. Wala kahit isang tabla. Lahat nagkabaragan. At hindi lang basta baragan, pisakan, talunan ang nangyari. Ang titindi ng laban. Grabe yung mga sacrifice ideyang malalalim ang hirap intindihin. At bilang patunay dyan, tingnan po ninyo yung laban ni Grandmaster Hikaru Nakamura at Grandmaster Bidit Santos. Puti po dito si Hikaru, nag-e4 po siya, nag-e5 naman si Bidit, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez na sinagot po ng Knight F6. Yan po yung tinatawag nilang Berlin defense. Pagka Knight F6, nag-D3 lang yan. Siyempre, hindi po pinasok yung Ryu Gambit na kinakain po yung E5 kasi madalas table. Since white si Hikaru, gusto niya magpilit dito. Nag-Bishop C5, nag-C3 lang, nag-castling lang din, nag-D6 at lahat po yan ay linya. At kung titingnan nyo, mabilis sila parehong tumira. Kadalasan naman talaga ginagamit yan. Medyo magtataka ka lang dito po, no? Nag-spend po agad ng 5 minuto sa tiradang H3. Yung H3, normal yan, linya yan. Pero 5 minuto agad. So, nung ina-analyze ko to, bakit yan? Tagal yan tumira. Baka nag-toilet. Baka iniiwasan yung preparasyon ni Bidit. So, tumitingin siya ng iba. Kasi mabilis din si Bidit sa opening. So, ibig sabihin, alam. Anyway, pagka H3, so, ang normal na ginagawa dyan, Knight E7 na. So, pagka Knight E7, eto na naman, tingnan nyo, 152, nag-D4. So, 4 minutes po yung ginamit ni Hikaru. At dito po, sa posisyon na ito, ang common na tinitira, Bishop B6. Meron yung iba, tinitakes yung D4. Pero Bidit Santos, move number 8 pa lang, tumira na ng novelty. Siya po ay nag-C6. Mabilis tinira, 156 pa rin. Ang C6 po na yan, first time nagamit sa tournament. Novelty. Hindi masyadong ginagamit yan dahil hindi daw ganun kaganda yan according sa engine Pero ang bilis tinira ni Bidit At bakit hindi po maganda? Sabi po ng engine, eto lang daw po ang gagawin ng white. Kakainin yung C5 na hindi ginawa ni Hikaru Kasi, pasado, kainin yung B5, magkakaroon ng pawn takes D6, atakado yung kabayo, magna-knight G6 yan, so para depensa din. Ngayon, sa position po na ito, clearly better daw. Tirahan mo lang daw ng Queen D3. Ayan, no? Depensa, may pressure pa, ang bilis ng Rook D1, pwedeng masalba to. So, parang 1 pawn up. Ganun yung mangyayari. Ngayon, hindi ko sigurado bakit nag-alangan si Hikaru dito at hindi niya po pinasok yung linya na yan. Ibalik natin kasi ang mas pinili niya, Bishop D3. Medyo napaisip na siya sa Bishop D3 na yan, 6 na minuto. Tapos si Bidit, umatras lang yung Bishop. Ang bilis pa rin tumira. Tingnan nyo po. 14 minutes na ang kalamangan ni Bidit. After move number 9 at hindi lang yun, lumawak pa yung kalamangan niyan dahil dito ang tagal na naman nag-isip ni Hikaru. So halatang hindi na alam ni Hikaru yung ginagawa niya kaya kinakapan niya Nag-spend po siya ng malaking oras, tingnan niyo po 1 hour and 41 kinapture niya po yung E5, naging 1 hour 19. So 20 minutes mahigit. Si Bidit naman kinapture lang yan and then kinapture po yung pawn sa E5 na kung saan, 1 pawn up Anong nangyayari? Bakit binigay? Meron po kasing napakagandang tirang hinanda pala si Bidit dito. Tingnan nyo, Bishop takes H3. Sinacrifice lang ang Bishop na hindi kinain ni Naka. Nag-Knight C4. Ibabalik natin doon kasi ang lalim nito guys. Bakit hindi tinikman? Libre yan Anong meron? Ito po, Queen B8. Threaten yung kabayo. Na kung saan pag umatras ka dito o dito, may Queen G3 dahil nakapin yung pawn. Grabe yung mangyayari pagka Queen G3. Pwedeng na nga itabla kung gusto pero lamang daw po ang item dahil papasok na ganun. So, hindi pwedeng gumalaw ito pong kabayo. Kaya didepensahan po yan, Bishop F4. Pagka Bishop F4, simpleng Bishop C7, hindi na po madepensahan yung kabayo. Once the knight move away, may capture doon. So, masisira po yung pawn structure ni Naka sa king side
Medyo nakakatakot yan. Though, according sa engine, ito daw po yung best move. Yan daw po ang magandang tira. Kaso nga, nakakatakot yan eh. Bubukaka mo yung king mo. Anyway, punta tayo dun sa nangyari. Ang tinira po kasi niyan, nag-knight e4. At pagka knight e4, nag-bishop lang po sa may g4, hitting the queen, na tumakbo po sa c2 at hindi lang basta takbo yan eh. May threat po yan na e5. At pagka e5, mawawala na depensa yung h7. Yan yung plano niya. Kung titingnan niyo po yung oras ni Bidit, meron po siyang lamang na 30 minutes mahigit eh. Pero tingnan niyo yung ginawa ni Bidit dito. Nakakamangha po eh. Nag-isip po yan ng sobrang tagal, 30 minuto mahigit. Pero yung kanyang pinawalan, number 1 engine po. Nag-bishop lang po kasi yan. Sa may c7, biglang lamang na sa oras si Hikaru. Pero sa posisyon, clearly better na si Bidit. Ganun yung nangyari. Bakit, coach? Pinapa E5 lang, ini-E5 eh. Opo, at pagtakbo ng kabayo, binigay lang yung pawn, kining mo ba? Aba, lamang daw po ang black dyan. At ang pinaka-threat po is kukulungin yung bishop eh. So, dito po, ang tinira ni Hikaru, Bishop D3. Kasi kukulungin nga, kaya itinakbo. Ibabalik ko lang, no, bago natin ituloy. Kasi, ang engine po, may sinasuggest na tira na mahirap unawain dahil gusto niya daw, Queen E4. Anong meron sa Queen E4? Hit po ito. Kaso may obvious F5 move eh. Pag in-emphasis mo yan, kakapturein lang na ganon, dali yung Queen mo, pati yung Bishop, no? Kaso pag ganyan pala ang nangyari, Bishop takes F5 ang ititira mo. Hanip na yan. Nakakamangha. Bakit? Binigay lang. Meron palang Queen H4 yan. Pagka-king move, atakihin mo yung kabayo. At kahit saan depensahan yan, let's say Rook F7, tatalon yung knight dito. At pagkatalon, hindi mo pwedeng i-takes, makapin ka. Nakapin po yung yung kanyang kabayo. At pag gumalaw yung torre, librito. So, ibibigay na lang daw yan. Eto daw gagawin, Queen F8. At pagka-takes mo, King takes, ayan o. So, 2 pieces for a rook, pero ang daming pawn. Ayan o, ang daming pawn po ng white at yung king medyo nakaluwa. So, ito daw po ay good for the side of black, pero lalaban ang white kahit papano. Kasi po, ibalik natin sa nangyari. No? Okay? Ang Bishop D3 po kasi, mali daw kahit na mukhang napakagandang tingnan, safe naman, umatras lang. Kasi magbi-B5 po yan, tatakbo sa E3, tapos knight takes E5 lang, so nabawi na po yung pawn, and not just that, napakalakas po nito, at hindi lang yun, yung threat po kasi later on, knight will move away to G6, Queen H4 yung mabigat eh. Ang ginawa nga po dito, nag-bishop E2 na lang. Si Hikaru na mali. Naku po, blunder po yan. Dahil ang gusto niya mangyari, siguro, pagka-takes mo dito, kakapture na gano'n, saka mag-F5, gano'n, or mag-F4, gano'n po yung plano. Kaso, tinirahan lang siya ng excellent move na F5 eh. Inunahan. Ngayon, yung F5 po, medyo nakakapagtaka po talaga yan eh. Kasi, pag kinapture to, pawn takes lamang yon kasi may mga ganon, di ba? Kaso, may threat si Hikaru na F4 eh. Anong mangyayari? Once the knight move away, kakainin na po ito. Malilibre po yung pawn. Di ba? May ganong threat. Pero na naman. Si Bidit, plinano lahat yan. Sabi niya, sa'yo na yan. Kasi may pinaplano akong brilliant move dito. Alam nyo kung anong brilliant move? Pinakain lang po yung kabayo sa may E5. Nag-bishop B6 lang. Tindi. Inatake yung kabayo nakapin po. Pero ang magtataka dyan, depensado naman yan ah. Depensado. Ano mangyayari pag tinakes? Pag tinakes, knight D5. Hindi mo na madepensahan. Pwede kang lumapit, pero pagka Queen H4, ayun, susok pa na yung reyna eh. Siguro ganyan ka pa, libre pa rin, di ba? Ewan ko ano maganda pang kain, pero libre. Ganun mangyayari. So, punta tayo dun. Kaya hindi po kinapture yung kabayo, nag-King F2. Pagka King F2, nag-Knight D5 pa rin, pinipressure pa rin po ito, may threat po siya na Queen H4, di ba? Kaya nag-Rook H1 yan. Pagka King G8, kinapture.
yung kabayo sa E5 na sinagot ng Queen G5. So, pine-pressure po yung E3. Paano mo didepensahan? Wala. Walang way para madepensahan. Hindi din pwede po yung mga queen dito para pandepensa sana kasi may knight eh. Ayan. So, balik tayo doon. Kaya ang ginawa po ni Karu, nag-king E1 na lang. Siyempre, nalibre na yung kabayo sa E3 kaya kinain yan. Bishop takes G4 na kinapture lang ng Reyna. Hindi pwede yung pawn no? Mabubuksan dito. Tatagos yung Reyna. Kaya Reyna po ang pinantakes. And then, nag-bishop takes E3. Knight takes E3. Tinirahan ng Queen E2. At ito po ay completely winning na for the side of Pilit. Ang ginawa na nga lang po niya, nag-Queen G3 check. Na tumakbo yung King. Nag-Rook AD8 check. Tumakbo ulit yung King. Tinirahan lang ng Queen G5. Naku po, napakaganda po ng simpleng idea niya. Oh. Kasi, baka mag-develop eh. So, pag nag-develop, Knight C4. O, nakapin po. Example lang ganito. O, Knight C4. Siguro, pwede depensahan ko siya. Tirahan ka lang Rook takes dito. Pagka takes mo, ayun. Sa pool. Diba? So, hindi pwede mag-develop. Kaya ang ginawa niyan, nag-B3 na lang. Pagka B3, tinapos na dibidit by simply playing Knight F1 na parisay. Bakit po? Check yung king yan eh. So, since check yung king, tatakbo dito, knight lang po sa G3, atakado yung Torre Reyna, takbo ka para depensahan, ganyan mangyayari. At ito ay completely winning na. Kasi bukod po sa quality up, materially up, yung king po hindi safe, yung knight po underdeveloped. Hindi nga mailabas yan eh, papasok yung Torre. Oh, hindi mailabas. So, yung mga piyesa hindi gamit, kahit mag-rook E8 ka na lang. Paano mo didepensahan to? Pati ito ng sabay. Siguro gaganyan ka na lang. O ayan, para na-depensa. Rook D1. Umalis ka dun eh. Hindi talaga makagalaw. Hindi makaporma guys. Oh. Walang buhay. Mamatiin na dito. At dahil doon, panalo. Si Bidit, talo. Si Karu. Grabe yung laban na to, no? Hanip. Ang lalalim ng mga tirahan, hindi lang to eh. Yung ibang game pa, abangan nyo po. No? Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat po sa suporta. Don't forget to like and share. Abangan nyo pa yung ibang video. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.